Hi everyone! Welcome again to my channel. This time, ako po ay magbe-bake dahil meron po akong special na bisita, and so dahil wala naman akong maisip na may handa at meron akong mga leftover na bread, so ako ay gagawa ng bread pudding. So makikita yung ating ingredients na kailangan ay ang mga sumusunod. Okay, yung ating ingredients, we have 2 eggs. So, yung 1 cup sugar, pero hindi po siya puno, hindi ko pinupuno. And then, meron din tayong crush na peanuts with little raisins. So, kailangan din po natin ng baking soda, baking powder, and then meron din po tayong vanilla. Ayan. Okay. Syempre, milk and then bread. So, yan po yung ating mga main ingredients. So, papakita ko sa inyo kung paano po ako gumagawa ng aking bread pudding. Actually, pwede po kayo gumamit ng mga lumang bread. Huwag nyo pong itapon. So, ito po yung aming lumang bread. Ang filling na dates. So, para at least meron din siyang kakaibang flavor. So, himay-himayin po natin, or you can slice it small. So, mas maganda po yung tinapay na medyo matigas na siya kasi mas maganda po yung kanyang kinalabasan, yung magiging result after po natin siya na-bake. So, at least makakagamit tayo dito ng 2 bilog na itong bread na may dates. And super sarap ang magiging resulta nito after because of the dates. So, after natin himay-himayin yung tinapay, prepare naman po natin yung ating wet ingredients. So, kailangan natin ng 2 egg. I-crack natin ito at ilagay natin sa isang bowl. Then, i-whisk po natin yung ating 2 whole eggs. Then, unti-unti po nating ilagay yung sugar sa mixture ng ating egg hanggang sa mag-blend at matunaw po yung ating sugar doon sa egg. So, continue lang natin pong i-whisk or i-mix the 2 ingredients. So, after po natin nalagay yung sugar doon sa egg, ilagay naman po natin yung 1 glass na evaporated milk. Paunti-unti po natin ilagay. I-mix po natin all together hanggang sa makuha po natin yung kanyang consistency. After natin ma-mix all together yung ating wet ingredients, so po natin kalimutan, lagyan din po ng salt, 1 teaspoon salt para hindi masyadong matamis yung ating mixture kasi magiging maganda yung kanyang blend doon sa ating pudding. Then, lagay natin yung iba pang ingredients. Maglagay pa tayo ng at least 1 teaspoon ng ating vanilla essence. Mix po natin ulit. And now, ready na po yung ating bread. And this time, ibubuhos na po natin yung ating mixture na wet ingredients doon sa ating bread. But first, lagyan muna natin ng 1/4 na all-purpose flour. Then, lagyan din po natin yan siya ng 1 teaspoon ng baking soda and 1 teaspoon po ng baking powder.
na-mix natin lahat ng ingredients sa pan, ay ilalagay na natin sa ating oven. So, papainitin po natin yung oven natin. Preheat po natin ng 200 degrees Celsius. Yan, nilalagay na po natin yung oven. And let's bake it for almost 1 minute. So, wait na lang po natin na maluto. Okay, set up po natin yung timings ng ating oven, and that's it. Our bread pudding is ready, at meron ng makakain yung ating bisita, yung aking pamangkin. Shout out sa iyo and thank you for visiting me. So after our lunch, unexpected cheat day, again meron na naman tayong unexpected cheat day, dinner time na naman with our boss and our visitors all the way from the Philippines. And kami po ay kakain sa Spice Grill. Isa po itong seafood restaurant somewhere here in Sharjah sa may Almajas Waterfront. So, napakasarap po na kanilang mga seafoods, lalo na kanilang seafoods with Cajun sauce. And not only that, umorder din po kami ng kanilang masasarap at malulutong grilled barbecue, chicken barbecue. So, meron po siyang liver.